John chapter 3, mamega po ta verse 1, ade ta 13. Ega itolay nga mangagang to Nicodemo nga taday ta mamaguray na Hudyo ira. Ada miyembro na grupo na Fariseo. Tamitan nga gabi, minayayakan ni Jesus ana kinagina, Rabi, amo bito mestro ka nga sinog na Diyos, ta makakwa lamang ta makapabaw nga kwam mo, ay itolay nga ega sa Diyos. Simibag si Jesus, takakurugan na kagyak ko nikaw. No ari nga beya na uli itaday nga tolay, arian na nga masingan ipambaguryan na Diyos. Kung na si ikaya na uli na tolay, nga manakam nga na, awaya na kari itulong mga natasan na yena na, tapeno meya na uli, kung ni Nicodemo. Takakurugan na kagyak ko nikaw, no ari nga meya na taddanom, an espiritu itaday nga tolay, ari nga makatalong tapamaguryan na Diyos. Imeya na tatolay ay tolay, imeya na at espiritu ay nespirituan. Ari kagafu nga mapabaw tapagkagin ikaw, tumawag, tumeya na kauli. Taipadag ay maski sitaw ikaya na ang yan. Magin na iguni na, ngem ariyam mo nga, ambu ipagafuan o no papangitan na, kung naton ga pa itolay nga meya na ta espiritu. Kung na si ikakwa naton, kunin ni Nicodemo nga niyavu, simibag si Jesus, malalaki ka nga mestro na Israel, ay aryam mo nga malipawa ikagyak ko. Takakurugan na kagyak ko ni kamo, palapatami iamumi, kagyami imasingami, ngem awang ni kamo tumangurug ni kami. Aryano nga kurukurugang ikagyak ko ni kamo, mayan nung tagganagannog toye tadavun. Kuno siga po na pangurugno, takagyak ko ira nga mayan nung talangi. Awang vuluvuga tuminuni talangi, noori lamang iana na tolay nga minulog nga naggafu talangi. Yaw iuvovog na yafu, makimalo itam. Bakum maggamitan, nikaw ofu, ofungan na kami ito, malipawa mi ikagyam mo. Kami po ay naririto ngayon, handang makinig sa mga katuruan mula sa langit. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na makita namin ang katotohanan at yakapin at isabuhay upang kami ay lumago sa aming buhay espiritual. Idasal mi ito, alakan na kami gabuofo. Gamitin po ninyo itong inyong abang lingkod na maging daluyan ng inyong pagpapala mula sa langit. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Binibigtam as Jesus talked with Nicodemus, isa nga nakibida ni Jesus kani Nicodemus, kinigini Jesus, he said, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. How can a man be born when he is old? Nicodemus asked. Surely he cannot enter a second time into his mother's womb to be born. Kung ni Jesus, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to a spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. Ta conversation na, twice in his conversation with Nicodemus, Jesus stressed the truth that one must be born again to enter the kingdom of God. Itotoli ni Jesus, mawag tumaborn again, itaday tutolay, tapeno tulong tapapatulan na Diyos. Therefore, we need to understand
what is born again. Or you a phrase to born again, we need to understand to make sure we have a relationship with Jesus and are saved. Kasi, ginano tumapiayaw, takuruga importante, napakarami, hindi po lahat ng Christian ay born again. Subalit, ang lahat ng born again ay Christian. So, not all Christians are born again, but all born again are Christians. Naintindihan po ba natin yan? Kasi, ay basta tingin nila ang kanilang grupo o religion ay sumusunod kay Jesus, amuda, Christian ira. Kaya actually mundo, kapag sinabi halimbawa Hudyo, Muslim, Christian, kasi yan lang ang kinikilalang relihiyon sa buong mundo. Hudyo, Muslim, Christian. Ngayon sa Christian, pagka sinabing Christian, kasama doon ang Katoliko, karwang ito relihiyon. Kaya sinasabi ko na hindi lahat ng Christian ay born again. So, Christian to akan to born again. Subalit, lahat ng born again ay Christian. Naintindihan po ba natin yan? Arito ngaming i-Christian ay born again, ngaming i-born again ay Christian. So, kailangan po natin maintindihan. Baka yung katabi mo, Christian lang yan, hindi siya born again. Ang sabi ni Jesus, kailangan mong ma-born again kung gusto mong makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. So, kailangan liwanagin po natin, baka meron po tayong religion, baka Christian tayo, hindi naman tayo born again, katang umaitan langi, hindi tayo makakapasok kaharian ng Diyos. So, you must be born again. Natawan to kwatam. Okay. You must be born again. Kailangan maging born again tayo, ipinanganak muli. No kaya itulong ta papatulan na Diyos. Tatlong bagay ang nais kong ituro sa inyo patungkol dito born again. Itong phrase na born again ay may tatlong bagay. Tanlutugan nog ikaya ko ituddo. Napakahalaga po na maintindihan natin ito. Dahil baka hindi natin naintindihan ito, hindi pala tayo born again, mas kompleto attendance ng CBCC, katamo tulong talangi. So, pakinggan po natin itong tatlong bagay na nais kong ituro ngayon. So, yatong taluto bagay. Number one, ikebalingan na born again. Ang kahulugan po ng born again. Pangalawa, na nais ko na maintindihan po natin ay ang importansya na maging born again tayo. Kahalagahan po. Yatong imekadua, the way to be born again, kaparaanan upang tayo'y maging born again. So, kahulugan, kahalagahan, kaparaanan na pabaling to born again. Iyan ang tatlong bagay na kailangan natin maintindihan. Yatong takit daw ako to magginaka mo to mapya. Ngayon, uulitin po natin, hindi po lahat ng Christian
ay born again. Subalit, lahat ng born again ay Christian. So, hindi tayo Christian, basta born again tayo. Hindi po natin pwedeng matawag doon. Kasi kapag born again ka, automatic Christian ka. Pero kapag Christian ka, hindi automatic na born again ka. Kaya ang ginagawa ng mga churches ngayon na mga conservative na churches, pinagtuduktong yan. Imbes na tatawagin lang ang CBCC na Christian Church, born again Christian. Di ba? Narinig nung nangyari, Anika, born again Christian po ako. Pinagduktong natin yung born again sa Christian para sigurado Christian tayo na born again. So, ingagan na born again Christian. Itaga CBCC, hindi basta Christian. Itaga CBCC ay born again Christian. Okay. So, ano bang ibig sabihin? Ano bang kahulugan ng born again? Many misunderstood or have no idea what it means, not even Nicodemus. Kitakaru ikadaamu ikibalingan na born again. Ay kung minsan nga ang tawag sa atin burn again. Yung mga galit sa born again, ang tawag sa atin ay burn again. Yung iba naman, sabi ng iba, mapipiga ka na pamenya na. Yari ikiginakaruan kasi hindi nila naintindihan ito. Ganon din po si Nicodemus. Hindi niya naintindihan. Sabi ni Jesus tadi sa Nicodemus, you must be born again. Ang sabi ng mga Christian scholars, mga magagaling sa Biblia, si Nicodemus, naintindihan niya kung anong ibig sabihin ni Jesus na kailangan niyang mag-born again. Kasi daw, si Nicodemus daw ay napakagaling, matalino, mahusay sa Biblia, malalim sa Biblia, kasi hindi lang niya inaral ang Biblia, bagkus siya po ay nagtuturo ng salita ng Panginoon. Teacher of the law, si Nicodemus. Kaya magaling sa Biblia. Ngayon, yung sinabi kay Jesus, how can a man be born again if he is old? Kung no si mayana itolay no, lakay nga na. Awaya na karitulong tasan na yena na, maya na uli. Hindi po yon naghahayag na ng kamangmangan ni Nicodemus. Abotam to, bangmang si Nicodemus, hindi niya alam. Ang totoo, yung sinabi ni Nicodemus, no paano maipanganak muli ang isang tao kung matandaan na pwede pang pumasok sa tiyan na yena na. Yan po ay hindi kamangmangan. Yan po daw ay matalinghagang sagot ni Nicodemus kay Jesus na kung saan ang kanyang tinutukoy ay sarili niya na dahil magaling na siya, takapagturo siya, inaral ang Biblia, scholarya yan na Biblia, napaka-imposible na kailangan niyang bumalik sa basic. Yun daw ang interpretation nun na si Nicodemus magaling talaga. Sa bagay na ito, hindi po ako sumasang-ayon sa mga maraming Christian scholars natin. Kasi maliwanag po dito kung bakit ako hindi sumasang-ayon na napakagaling ni Nicodemus na walang bagay na patungkol sa spiritual o sa Diyos na hindi niya nalalaman kasi tagapagturo nga. So, verse 10, tignan nga natin ang verse 10. Simibag si Jesus, malalaki ka nga mestro na Israel,
ay aryam mo nga malipawa ikagyak ko. Oh, hindi pala naintindihan eh. Ilat ang ikikinata kwa. Oh, Jesus answered and said to him, "Are you the teacher of Israel and do not know these things?" Mestro ka eh. Mangangaral ka eh. Hindi mo, manuduyaya, hindi pala niya inaintindihan ang itinituro ni Jesus. Kaya yung mga scholars na nagsasabi, kasi napakagaling ni Jesus, ni Nicodemus, tiyak na naintindihan. Sabi ni Jesus, mestro ka, malalaki ka, dapat ngayon kami ito ay komprendi. So, kaya ko nilagay dito, pati si Nicodemus, hindi niya masyadong naintindihan ang sinabi ni Jesus. Ngayon, but Jesus Himself explained it clearly in our text today. Inexplain, nabasa po natin na ipinaliwanag ni Nicodemus ng maayos, maliwanag na maliwanag upang maintindihan ni Nicodemus kung ano ang phrase na born again. Ano po yung born again? So, pinaliwanag, ilang beses narinig po natin, binasa po natin. So, we do not have to guess it. Ay ariatam lalafbungang noan ni born again. Ang sabi ni Jesus, born again means spiritual rebirth. It means born in the Spirit o born from above. Yatong i-explanation ni Jesus. Kung ni Jesus, kung na si ikay na uli na tolay nga manakam nga na, awaya na ka itulong mga natasan na yena na, tapeno may na uli kung ni Nicodemo, takagurugan na kagyak ko nikaw, no ari nga may na at danum, na espiritu itaday nga tolay, ari nga makatalong ta pamaguray na Diyos. Imbeya na ta tolay ay tolay, imbeya na ta espiritu ay nespirituan. Ari kagafu nga mapabaw ta pagkagi nikaw, tumawag tumbeya na kaulita verse 7, no inlam mo i-Bible mo to ibanag ba hawak-hawak nyong Bible. May footnote yan. Ganetura tagukag na. Inetura tatong meya na tolay o nespirituang ikeya na nataday nga tolay. Meya na kauli o no nespirituan ikeya na mo. Karuang to ni paydataw ta uvovog na Griego maparefo ikebalinan na paddag na espiritu. Ngem ta English ga pa to Bible no ang nakasulat doon ang pinanganak sa espiritu ay pareho ang Griego niya sa born from above. Meya na talangi. So, ang born again, ibig sabihin yan, ay meya na ta espiritu. Pag-ono meya na ta langi. Yon po ang ibig sabihin ng born again. Yatong ay spiritual rebirth. Ono meya na ta espiritu, meya na ta langi. Born again is what happens to a person when he puts his faith in Jesus. So yung born again, o numeya na kauli, mesim mo tani ko yatong no mangurug ka. O kung tayo po ay nananampalataya, ay ikaw ay maborn again. Ipinanganak sa espiritu. Meya na uli, ipinanganak sa langit. Napakahalaga po, napakahalaga. Ginano tumapya itong doktrinang ito.
kapag ka mali ang pagkaintindi mo dito, ay hindi ka sigurado sa langit. Kung hindi ka sigurado sa langit, walang kabuluhan, walang saysay, pagpapagal mo, mga tenta charts. Ang sabi ng katuruan, ibang katuruan, ginano tumapya, ang isang tao daw, bago pa man ipinanganak, born again na yan kung pinili yan. Kurugyari o nawang, no nage na pagameya na natolay, born again nga nayaya. Kayo ba'y naniniwala doon o hindi? Ha? Born again nga nalago. Again ibalag, meya na uli. No, kamo pa kanaya na, kung nuksik kaya na muli, no ka na pa ka na megaphone na mitang. Iuli di, namit dua o namit talo. Uli lang ko Meya na uli. Makomprende no. Meya na uli. Pinanganak muli. Kung hindi ka pa ipinanganak, paano kang ipinanganak muli kung hindi ka pa pinanganak? Nakomprende no? So, ibig sabihin nun, yung ay born again, meya na ta espiritu, hindi totoong ang isang tao, born again na siya, nasa sinapupunan pa lang ng kanyang nanay. Hindi totoo yon. Kasi baka may magtuturo sa inyo dyan sa labas at sasabihin kulto ang CBCC. Kulto ang CBCC. Kasi ang paniwala natin ay ang isang tao bago siya ma-born again, ipinanganak muna sa nanay. Neya na, uli lang ko. Kan na pagka neya na, kuno si Colin na. Na-comprende tam? So, born again is what happens to a person when he puts his faith in Jesus. No itolay, kinurog na kung ang isang tao, siya ay naniniwala na siya ay makasalanan at sigurado mapapahamak ang kanyang kaluluwa. Ngayon, wala siyang kaparaanan sa kanyang kaligtasan. Walang solusyon sa kanya. Ang tanging solusyon ay si Jesus. Doon sa krus ng Kalbaryo, binayaran lahat ng kanyang pagkakasala. Ngaming liwa na pinagan na. Nung sasabihin niya, Panginoon, ako po'y makasalanan, so ay minatagaruli. At hindi ko mailigtas ang aking sarili. Maraming salamat sa iyong pagmamahal dahil ibinigay mo si Jesus upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mababayaran ang lahat ng aking kasalanan. No kinikurugat tamyatong, sasabihin natin, tatanggapin ko si Jesus sa buhay ko, doon ka ma-born again. Nakomprende no? Hindi ka pa nga pinanganak, born again ka nga na. Katuruan na demonyo ya. Inatang to mga nanwang, John 1:12, adita 13. John 1:12, adita 13. Yan. But as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. At sa who were born not of blood, nor of the will of flesh, nor of the will of men, but of God. Yatong ikaya atang kiging. Neya na, arito megafoot gagangay nga kaya na.
o no agurori na tolay, nor no ari neya na gafuta espiritu. Balikan natin yung 12. Balikan natin yung 12. O yan. But as many as receive Him, para tangaming nga nangalawa, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. Tari lamang pabalib mo to, tari lamang ikeya na mo, tan espirituang nukurugam mo si Jesus. Arito, kamu pa nga nangurug, Christian ka nga na. Kamu pa nga nangurug, born again ka nga na. Kamu pa nga nangurug, niya na ka nga na uli. Walang katuruan ang Biblia na ganon. So, born again, yatong imesim mo. Mesim mo lamang yatong no inalawa mo si Jesus. O ngayon, kayo ba ay born again na? Hindi pa. No inalawa no si Jesus. Ang umaitam tatong. And next na pag-uusapan natin. So, alam na natin kung anong ibig sabihin ng born again. I-born again, nag-iitang magalit at next point. I-born again, hindi po ito pagpapalit ng relihiyon. Uulitin ko po, ang born again ay hindi pagpapalit ng relihiyon. Kung dating may relihiyon ka, lumipat ka sa CBCC, sabihin mo, ano na ako, CBCC na ako. Born again na ako. Hindi ko na born again. Ulit ko, born again ay meya na ta espiritu o no meya na ta langi. Kaya yung mga kaibigan ninyo, halimbawa, tinanggap nyo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas sa buhay nyo. Nakikoma ka mo, inalawa, kinurug no tuyay na pagkataliwa, pagkatapos, naging parte ka mo ng CBCC. Sasabihin sa inyo, after 2 taon, 3 taon, bumalik ka na sa pinanggalingan mong relihiyon. Manuli ka nga na. Aboda to nagpalit ka lang ng relihiyon. Kapag ka born again ka, hindi ka lang nagpalit ng relihiyon. Ito kita, natalya mo lamang to sinong. Kung born again ka, yan ay isang pangyayari na gawa ng Diyos na ikaw ay ipinanganak sa langit. Yatong kaya naging na born again. Akanto, born again nga, nanoli nga blamang. Waya na ka rin kunwari, kanawaya kunwari, basta nung ma-born again ka, kaya nagiging neya na katalangi. So, Mekadua, the necessity to be born again. Nesesita, mawag. Kigil na Yahweh Jesus, kani Nicodemus. Nicodemus, you must marvel not. Kaya ko to inatam ta Bible. Verse 7. Ari ka gafu nga mapabaw ta pagkagi ni kau tumawag tumbeya na ka uli. Do not marvel that I said to you, you must be born again. Ayan i-uvovog to must, ipansinantam, must. Yatong i-importante, you must be born again. So, balikat tam outline tam. So, kigil na Jesus kani Nicodemus. Nicodemus, you must be born again. Ani ibanag na must. Mawag. Kailangan. Yatong ta nesesita. Importante, napakahalaga na dapat po tayong ma-born again. Kasi si Jesus mismo ang nagsabi, kailangan, you must, mawag,
to ma-born again ka. So, ma-born again is not an option to choose. Pastor, pwede, lapat na kasi BCC nga, ngayon kakuma born again. Pwede, ngayon umikita inferno. Kasi, no kaya mo kaya mo may talangi, nesesita, napakahalaga na ma-born again ka. Kasi kin Jesus, you must be born again. Nakadag na marvel, na surprise si Nicodemus na kin Jesus. Kin Jesus, kamo makadag. Nakadag mo ba i-requirement na may talangi, you must be born again? Si Nicodemus nakadag Ngayon kin Jesus, kamo makadag Nicodemus. Kasi bakit na surprise si Nicodemus na kailangan niyang ma-born again? Kasi itong si Nicodemus, kung patungkol sa religion, si Nicodemus ay leader ng Judaism. At tatanang ipwesto na ta religion. Tatong nga tiyempo at di tasangwe, pinaka-elite to religion, Judaism. At least no nakakarwa. So, si Nicodemus, kung religion ang pinag-uusapan, hindi ito Methodist, hindi Iglesia ni Cristo, hindi Saksi, hindi Mormon, Hudyo. Si Nicodemus, Hudyo, yari religion na Israelita, Judaism. So, ibig sabihin, taday to may kakwa i-religion da. Edukasyon, education-wise, edukasyon ni Nicodemus, scholar si Nicodemus. Scholar ito. Pagkatapos, patungkol sa rasa. Ani rasa ni Nicodemus? Israelita, Hudyo, irasa na. So, hindi siya Hentil. Hindi siya pagano. Siya ay Hudyo. So, si Nicodemus ay isang tao that he can be proud of his religion, of his education, and his race. Sigurado niya, ang akala niya, kasi ito, maraming namamatay sa akala. Si Nicodemus na surprise lang. Akala niya, sapat na ang kanyang religion, sapat na ang kanyang edukasyon, sapat na ang kanyang rasa. Kikita na karuang to Ani matali-tali ito religion? Ani mawag to, beyana lang, beyana. Ganon din si Nicodemus Pero sabi ni Jesus, Nicodemus, you have a real need. He needed a change of his heart, a spiritual transformation that could only come from above. So si Nicodemus, maski makasta religion na, may kakwa religion na, edukasyon na ay may kakwa, irasa na ay may kakwa, ari to makapafusto to mangyangay ta ni satan langi. Di ba kinakaro maparayag ta lugar tam? To kida, kung naw religion ko sigurado nga. Sindi ka mo, kapataga si BCC, edukasyon, no? Ngayon, itaday lamang, ikikitam kita kina Bible, you must be born again. Mawag mo, imeya na uli. Spiritual transformation. Mesimbo lamang ipanguling na tolay numa born again yaya. Ikegafanang to itolay kana vuluvuga manguli maskino na bayag nga nayayata reliyon na kasi kana na born again. Sa kalamang magbabago
ang puso ng isang tao sa pamamagitan ng banal na espiritu na mananahan sa buhay niya. Yatong imesim mo. Si Nicodemus, religion na, bright ya, makastarasa na, awang to espiritu tapatuloy na. Yon ang problema. So ngayon, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Yatong necessity, yatong ikawagan na. If you are born once, you die twice. But if you are born twice, you die once. So no, mabidwa ka, no, bitak ka lamay na, mabidwa ka matay. Ngayon no, mabidwa ka may na, bitak ka lamang matay. Kung siya itong, tignan nga natin doon sa Revelation 21. Revelation 21:8. Okay. But the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars, pati balo, teko, minasiri-siri, shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. Mabidwa balo, matay tolay. So, matay ibagi, matay so nga no metabota infierno iikarawang yatong imangagang to second death. Kasi nga mo, second death. Sino umaytari? Baka kino, aka mabato mo ko nga maraki iliwa ako. Kakumaban ako, kakumaba kwa. Badi lang, ila mo no ta, detal lista na patete ko. Sinini ka mo ka na patete ko. Meron ba? Nung napatete ko ka, yatong i-second death mo. Ano i-first death? So, ano second death? Ano first death? I-first death, yari ikwa. Yari patay ta bagi. Matay ibaging yatong i-first death. So, ano, akan to Christian ka, to born again, metabo ka ta infierno, yatong i-second death. Yatong kaya mo may talangi, kin Jesus, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Yatong nesesita to maborn again ka. Kaya kailangan maborn again ka. Kasi no, mayan na katumitang, mapipiga ka matay, mamidwa matay. No mayan na katumamidwa, mapipiga ka matay. Mitang lamang, baggila matay, ikarawang madyang talangi. So yari, numitwa kami yan na, mitak ka matay, mitak kami yan na, mamidwa ka matay. Mapili ka lamang, gusto kaya mo. Bitang may yan na, mamidwa matay, o mamidwa may yan na, bitang matay. Gusto pili mo tadwa. O sang sigurado mo to born again ka. What is born of flesh is flesh. What is born of spirit is spirit. So, inaya na tolay ay tolay. So, yung ipinanganak sa tao ay tao. Yung ipinanganak sa espiritu ay nespiritu. Ang espiritu, yatong ikigin na ovovog na yafo. So, ngayon, being born once makes us children of Adam, and we share Adam's corruption. We need a second birth, a spiritual birth, to make us children of God. Yatong we must be born again. No, meya na. Ganito kasi yan akala ng marami,
Basta pinanganak ka, lahat ng tao anak ng Diyos. Kayo ba'y naniniwala na lahat ng tao anak ng Diyos? O, kano tama mo answer na eh. Lahat ng tao ay galing kay Adan ani Eva, children of Adam. Naggafuta ka ni Adan. Ngayon, akan tungaming itolay, anak ng Diyos. Sinilavo yung anak ng Diyos. So, sino ba ang mga anak ng Diyos? Yung na-born again. Yung ipinanganak muli. Yung ipinanganak sa langit. Yatong i-naborn, yatong sigurado, umayta, naginlatam, John 1:12, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, shall be given the right to become children of God. Hindi ka automatic na pinanganak ng nanay mo, automatic to Christian ka nga na, umay katalagi. Anak na ka nga na ng Diyos. Yeah. But as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. Yung lamang may karapatan na maging anak ng Diyos, yung tumanggap at naniwala, nanampalataya. O ngayon, ang katanungan ngayon, alam na po natin kung ano ang ibig sabihin ng born again, ang kahalagahan, ang katanungan ngayon, born again po ba tayo o hindi sa tingin nyo? Nagkaroon ka ba ng second birth? So, first birth, second birth. Sini birthday na sa ngoe? Awang, birthday sa ngoe? Yari si Sheikh, ay si Uz, birthday na ami, si Uz, October 15. Yatong inikaya na ana. Si Sheikh pa October 19. Yatong physical birth da. Si kamo amo no birthday no ri. Ferala no lakalakay ka nga ano bagabako kasi amo da. Ani birthday mo? Tuloy ta tiyempo na paggatuta tabako. Yari amo da to ni kaya na ana. Sige si kamo amutang ari, amutang yatong physical birth. Ngayon, yung spiritual birth nyo, second birthday nyo, ay yung time na may nagbahagi sa iyo ng salita ng Panginoon, nag-share ng gospel sa iyo, naintindahan mo yung gospel, pagkatapos ay naunawaan mo, tinanggap mo si Jesus sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas, nagdasal ka, tatong mismo nga agaw, yatong second birth mo. Yatong spiritual birthday mo. So may tinatawag na physical birthday and na spiritual birthday. Alam ba nyo kung kailan kayo pinanganak spiritually? Amo no spiritual birthday no? Awang. Yung iba, alam nila. Ngayon, kung hindi mo alam, hindi ibig sabihin hindi ka Christian. Natama mo lamang. O kung minsan kasi, karamihan sa atin, ilang beses tumanggap, hindi mo alam tuloy kung kailan ka tunay na naging Christian. Kasi nung may nag-preach, tumanggap ka. Sunod na taon, may nag-preach, tumanggap ka na naman. Kasi gusto mong masigurado na Christian ka. Ngayon, hindi mo na tuloy alam kung saan doon, kailan talaga ikaw ay naging Christian. So, alam mo yan. Amo no, yung tiyempo to maliwanag sa'yo na ikaw ay makasalanan at siguradong mapapahamak ang kaluluwa mo. Subalit, alam mo naman na mahal ka ng Diyos, ibinigay si Jesus na kung saan binayaran niya ang kasalanan mo. Kung sabi sa John 3:16, whoever believes, nung nagtiwala ka, naniwala ka, nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yatong second birth mo. Nakomprende no? So, kailangan, importante yung second birth. Ngayon, merong bang nagtuturo kontra sa katuruan natin?
Meron. Meron. Yung tinanggal natin dito, itanong mo sa kanila, ngayon, kung pupuntahan kayo sa bahay, yung sigurado yan, mga yan. Pupuntahan kayo yan. Ginagamit nga sila ng diablo. Kaya, pinupuntahan kayo upang malinlang, maligaw, susunod sa kanila. Pero sasabihin ko sa inyo, kung pupunta sila sa inyo, itatanong nyo sa kanila, kailan ba kayo ipinanganak muli? Ni kaya na uli. Kadaan mo. Hindi nila alam kung kailan sila pinanganak muli kasi ang paniwala nila, bago ka pa man ipinanganak, born again na daw sila. Kung bago ka pa ipinanganak, born again ka na, paano mo malalaman kung kailan ang spiritual birthday mo? Sika mo, amuno, dahil yung spiritual birthday mo, yung tinanggap mo si Jesus, yung ipinanganak ka sa Espiritu, ipinanganak ka sa langit, sa nga tinanggap mo si Jesus. Amen. Okay, ultimo, tapeno kat nang ma-confuse, tulit ng manasaw, the way to be born again. So yung una, the meaning na born again. Pangalawa, yung kahulugan ng born again. May kadunga, kahalagahan na mabaling to born again. Ana may katanlo ay kaparaanan. Ikaparaanan. So, kunin ni Nicodemus kani Jesus. Ito ang last text natin. Balikan natin. Ni Nicodemus. So, verse 6. Imeya na ta tolay, ay imeya na ta espiritu, ay nespirituan. Ari kagavu nga mapabaw ta pagkagi nikaw, tumawag tumbeya na kauli. Ta ipadag, ay maski sitaw ikaya na angayan. Magin na iguni na, ngem aryam mo nga amu ipagafuan. Ono papangitan na, kung naton ga pa, itolay nga meya na ta espiritu. Okay. Meya na ta espiritu, meya na ta langi, o no meya na uli, ololo, this is purely God's work. Okay. So, ikaya na mo ta espiritu, arito trabaho na tolay yatong. Yaw ay trabaho na Diyos. No fersa mo italibagong lapay baging to awang to trabaho na espiritu na patoleng, ma-frustrate ka lamang. So, ito po ay trabaho ng Diyos. You have no part as in your first birth. Yuri, kaya na mo tayo espiritu, awang to parteng. Kita na ni kaya na mo tayo yenang. Hindi mo sinabi kay yenang, mere ka na ino, makakuha ka na fu, magado ka na ino. Yenana, awang to parteng tari. Basta na yana ka, di ba? Yun. Ganon din po tayo. May yana itang espiritu, awang to parte tang. But, in God's plan of salvation, you have to believe. Kailangan mong manampalataya. Wala kang parte, kuno si ikaligtas mo, ni kay plano na kaligtas mo, nga minya itong akan to trabaho, ngem ikplano na Diyos, kapalyag, mawag mo mangurug. It is through the Word and the Holy Spirit. No, balikan natin, i-text them. Yari, sige. Unless a man is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Medyo mahang .
verse 5. Okay. Takakurugan na kagyak ko nikaw, no ari nga may yan at danom, iba't tatab idanom. Takakurugan na kagyak ko nikaw, no ari nga may yan at danom, ang espiritu itaday nga tolay, ari nga makatalong tapamagoryan na Diyos. So yan ay born of water and the Spirit. So ikaparaanan, born na water and na Spirit. Idanong tatong ay uvovog na Diyos. He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. Idanong imamaggaw tanitam. Yatong netura mismo ta Efeso. 1 Peter 1:23. For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring Word of God. Maborn again kata Word na God. Yatong idanong tumamakareno ta niko. Pati Espiritu Santo to mangyawa niko to buhay. So, ani kaya na fukiging. Ikaya na kiging, you need to hear the Word and the Holy Spirit indwells you through faith. Ephesians 1:13. Tignan natin ang Ephesians 1:13. Ay aro i-verse to inatam ta kaya atang Ephesians. Yeah. In Him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. So, ginamo i-uvovog, sa kauno na comprehending i-word of truth, the gospel of your salvation, sa kauno na comprehending kinurug mo, umay i-Espiritu Santo tan niko. So, kunwari ba born again, ginda mo i-gospel, kurugam mo i-gospel, alawa ka mo si Jesus na patoleng, kabalib, pangalawa mo, tulong Espiritu Santo tan niko. Actually, Acts, sa nga nalayagaya si Pedro, kinigina pagala ebanghelyo, kada pagka kinigito alawa kami, minayin ng Espiritu Santo tanira. Mawag to gindam mo i-gospel, kurugam mo i-gospel, imesim mo, tulong i-Espiritu Santo, tari ka ma-born again. Meron po bang pagkakataon sa buhay natin na kung saan napakinggan natin ang ebanghelyo at naintindihan natin at tinanggap natin si Jesus sa buhay natin? Ega, awang, nunesim mo yatong tabuhay mo, yaw imesim mo, tulong i-Espiritu Santo niko. Kaya sabi ni Jesus, kamuyasingang ipatalong na Espiritu Santo at buhay mo. Nasingan no patalong na Espiritu Santo at buhay no? Hindi. Nakita nyo? Sabi ni Jesus, hindi mo makikita ang banal na Espiritu. Subalit, nararamdaman mo katulad ng hangin. Ihangin. Masingang mo awang. Kamu masingang, ngayon among i-efekto na. No, makunari dong, among tumapadag, magafutatong. No, kunwari dong, among ipadag, magafutatong. Ganon din po sa lahat ng mga ipinanganak sa Espiritu, hindi mo nakikita ang pagpapasok ng Espiritu Santo sa buhay mo, subalit nararamdaman mo. Kung tunay na naintindihan mo ang gospel at tinanggap mo sa buhay mo si Kristo, sigurado ako na naranasan mo yung pagpasok ng banal na Espiritu sa buhay mo. Naranasan mo yung pagpatawad ng Diyos sa buhay mo. Nararamdaman mo yan. Kung hindi mo nararamdaman, hindi mo naranasan, baka hindi mo naintindihan, baka hindi ka Christian.
So, yatong you need, kailangan mo maintindihan at kailangan mo believe. Itong tinanggal natin sa charts, sabi nila, hindi daw kailangan ang believe. Kaya pala, napapansin ko pagka nagbasa ng text, halimbawa, Roma 1:16, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto the salvation of those who believe. Yon po ang nakasulat doon sa Romans 1:16. Ngayon, anong ginagawa niya? Nilalaktawa na, gatakan na. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation, first to the Jews, then to the Gentiles. Kaya nabibigang i-believe. Kasi hindi daw kailangan ang believe. Sabi si John 1:12, yet to all who receive Him, to those who believe in His name. Acts 16:31, ang katanungan ng Philippian jailer, what must I do to be saved? Anong kasagutan ni Apostol Pablo? Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. John 3:16. Ano John 3:16? God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes. Hindi ka pwedeng maging born again kung hindi ka nananampalataya. So you cannot see the indwelling of the Holy Spirit ngayong matageno mo. Mararamdaman mo, pagkatapos mong tinanggap si Jesus, alam mo na dumaka nga natutulay. Alam mo na iba ka. Hindi na yung dati. Among to iba ng gusto mo, yung values mo mag-iba, yung nagugustuhan mo to bagay mag-iba, passion mo, lahat magduma. Kunwari ba Christian? The conclusion sa conclusion po natin, when one is saved, he has been born again, is spiritually renewed, and is now a child of God by right of that new birth. Faith in Jesus Christ, the one who paid the penalty of sin when He died on the cross, is the means by which one is born again. Kailangan ang pananampalataya. Hindi ka pwedeng maligtas, hindi ka pwedeng ma-born again kung walang faith. Kaya nga tayo tinawag na believers Di ba ngagatang believers? Born again Christian. Alsa mo may faith, hindi na tayo tatawaging believers. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Nung na-Christian ka, na-born again ka, yurida na tabuhay mo, unti-unti nababago yan. Kasi, Holy Spirit na buhay mo, nung ang Espiritu Santo pumasok sa buhay mo, habang nananahan yan sa buhay mo, siya ngayon ang tumutulong sa iyo at magbabago. Siya lamang ang tanging makapagbabago sa buhay mo. No born again ka, yari umay ka talangi. So ngayon, makumbagitam, tatanungin ko, kung wala kayong experience, hindi nyo naramdaman yung yung paggalaw ng banal na Espiritu, yari pagpasok sa buhay nyo, dahil kailangan, alam ni Jesus na mararamdaman mo yan. You cannot see it, but you can feel it. Kung walang ganong nangyari sa buhay mo, baka, at napapansin mo, walang pagbabago sa buhay mo, baka kailangan mong tanggapin si Jesus. Ngayon, ang lahat ng gustong tumanggap kay Jesus, dunulimano no kaya alawak ang si Jesus, no kanno sigurado, God bless you, God bless you. No kanno sigurado to Christian ka mo, God bless you, God bless you. Parayo iya po, makimalo itam. Apo, mabalo at na komprendi na wawaragi, naintindihan nila ang
ibig sabihin ng born again. At sa oras na ito, sila po ay naniniwala at nagtitiwala na si Jesus na inyong ibinigay upang siya ang mabayumay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Alam nila na bayad na ang kanilang kasalanan at sa oras na ito, gusto kanilang tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. I-bendisyonan mo irafo. Hayaan mong manahan sa kanila ang banal na Espiritu. Idasal ko, tuyuri ka pa iegataw. To dati amuda nga na, ani born again. Naintindihan nila, hindi man nila masyadong naintindihan yung malalim na kahulugan ng born again. At least, hindi na sila maliligaw. Hindi na sila malilinlang. Alam nila na ang isang tao, bago ma-born again, kailangan niyang manampalataya. Ma-born again lamang siya kung siya ay nakapakinig ng salita ng ebanghelyo ng kanyang kaligtasan. Bendisyonan mo ngaming egataw afo, tapeno lahat ay sigurado to umayta langi. Yaw idasalmi tangagan ni Jesus. Amen and amen. Yung mga tiyempo tam umemang tabung ano mang itoli ta bendisyong iratu yalovu na iya futa patoletam makumag ana makimalo tamamin ya mami ta langi kurga mabalabalo kami afu ta pakibidan tan ni kami mabalo afu ta pangirimain mutan ni kami tumawag tu meya na kami uli tapeno ayami kama agalan tuyaman mi mabalo ama ta ufovog ama tu ginin nami para ina kwang ama tu bendisyon nga mo ana pananayo nga mo tagifuto ami tapeno ta kunturi ay dumakal ana mamanna kam kami afu tapakan namutan di ko tape madal lang ama ay pakirelasyon mitan di ko mabalo ama ta piang ama ta patolemi ana mabalo ta bendisyon mo ira sangawe ama kaya mi mangitabong para na kung ama to alawatan mo, ana bendisyon nga mo. Ani lamang imeyawa mi. Tayo idasal mi ko sa pabalabalo, tangagan ni Jesus. Amen. Mangitabong, para na kung ama to alawatan mo, ana bendisyon nga mo. Ani lamang imeyawa mi. Tayo idasal mi ko sa pabalabalo, tangagan ni Jesus. Amen. Kada promero nga ligwang, kada bulang, ay celebratam masanto nga pamugag. Yaw ay tadoy ta ordinansa nga ni batang na yafot iglesia to ariatam pagurayan o nukat tamang. Ikebase yan na paselebratam ay nala ta 1 Corinto kapitulo 11 yaw ikagyan na uvovog na yafo. Tay nalawa ako tayafu, inituduga pa ni kamu, tagabingan ni kagafu na Yafo Jesus, ay na nga yayadutaday nga pan, nabalabalo tay Diyos, kinadagadwa na ipang na kinagina, yaw ibagi nga yawa ako megafo ni kamu, kwano yaw to panadaman no nyakang. Inaalaga pa ikopa ta kabalin na pamugag, anak kinagina, yaw ibaso na daga, idaga na bagong apakasinaban, kada no minum kamutaw, kwando to panadaman no nyakang. Ikaya na nga kagyang tukada kumakamutaw nga pang, anong minum kamutaw nga kopa, ilang buyag no ipatay na yafo, adi at panoli na. Sinilamang gafo nga kumangtaw nga pang, anong minum taw nga kopa, tawan to kay pangata na nga pangalawa, ay makaliwa taari nga pangikakwa, tabagyan na daga na yafo. Mawag gafo itolay ay usitakan na ibagi na tuolo, nagi ng alawatan ibagi na inumang idaga na yafo. Ta isin lamang nga kuman anong inumtaw
Ngayon, Maria nga malipawa, ikebalinan na baginayafu, ay panunutan na ibaginalaga pa, dukumang minum. Yatong to aron ni kamo imakafi, anak makataki, anak karwan ay natay nga na. Ngayon no, si takatam to alo ibagitam, ariyan na itam nga panunutang na Diyos. Do panunutang itam na yafu, tunungan na itam tapeno ari itam nga mesipo, ta katagaruli na mundo. So yaw i-reglamento, tapaselebra. Number 1, itam maselebra ay dambatam, kiningwa na yafu, ipatay na yafu, izigariga na yafu. Mekarwa, ariata makipaselebra no eganepa pang to katagarulyang tafututam. Mekatalo, ariata makipaselebra no katam amu kebalingan na. So apatam yaw i-opportunidad to makumbag ana makikoma at anilamang naliwatatam tapeno bepango itam nga pakipaselebra sitam ngaming umay itam tayafo. Dakilang Diyos, kami po'y ay nagkasala sa aming gawa, sa mga pinagagawa po ninyo, Panginoon, subalit hindi po namin nagawa. Patawarin po ninyo ang bawat isa sa amin upang kami po ay karapat-dapat na maging bahagi ng itong sagradong celebration ng Lord's Supper. Kiniging ta uvovog mo, 1 John 1:9, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Pakoman na kami gawofo. Tayaw idasal mi tangagan ni Jesus. Amen. Sa krus na Kalbaryo, nepato si Kristo, zinigariga dayay niya, inuyaw da napika siwa na nadaga ananatayaya maradam ko ni kapatay na ikapa ko manaliwaku maradam ko di kapatay na nga nangyaran ninyo tayafu kundi Jesus the cruz Diyos ko o Diyos ko nga't tata pinagurayaman kinagi namang anak neto pang anak iyala wako espiritu maradam ko ni kapatay na ikapa ko manaliwaku maradam ko ni kapatay
sa krus. Diyos ko, o Diyos ko, nga tata pinagurayaman. Ginagi naman na deto pa nga na iyala waku espiritu para dam ko di ka patay na ika pa ko manaliwa ko maradam ko di ka patay na nga nangyaran ninyo tayo. Tagabi nga ni kagafu na Yahweh Jesus ay nangaayay ito taday nga pang nabalabalo ta Diyos ginadagadwa na ipang anak kinagina yaw ibagi nga yawa ako megaphone ni kamo kuando yaw ito panagdaman no niya ka. Ina nagapa ko patakabalin na pamugag ang nakinigina, yaw ibaso na daga, idaga na bago nga pagkasinaban, kada no uminom ka mo to, kwan no to panadaman no, nyakan. Mabalo afo ta pagidto mo nga nepasingang ta krus na Kalbaryo to na resulta ta ikapakoman na kategoryami nga kegafanang to nabaling to anak na kami ang naigay lugar mitanlangi. Maraming salamat Panginoon at kami inyong pinatawad at kami naging bahagi ng inyong pamilya at meron po kaming lugar sa langit. Diyos naming makapangyarihan, mapagmahal at banal na Diyos. Hinihiling po namin na patuloy po ninyo kaming palakasin, linisin at paging dapatin mo, Panginoon, nakabilang sa inyong pamilya. Hayaan po ninyo, Panginoon, na ang buhay namin ay ilalaan namin sa inyo, nakatuon sa pagbibigay ng kagalakan sa aming Diyos na tumawag sa amin sa buhay Kristiyano. Kami po ay pinanganak muli hindi dahil sa kapangyarihan ng tao. Bagkus kami ay pinanganak muli dahil sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na salita at ng banal na Espiritu. Maraming salamat at sigurado kami na may lugar kami sa langit. Yaw idasal mi tangagan ni Jesus. Amen. Nabalingan ay padayaw, umaitam to konso, imambo. God bless you all.